Okay, maayong buntag sa tanan. Kaya ito kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos, but before that, basa kita sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ito sa 13. Nagaingon din kaya ang pulong sa Diyos, buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. So, nindot kayo ang pagtulunan nato sa ato ang mga Bible study kay Pastor Brindo kaganina, especially sa people testing. Kasi sa people testing, kung di man lang takapasar sa people testing, wala nagpasabot gina siya nga buti pasabot nga kung sa ka magtotoo nga dili makapasar sa people testing, nagpasabot nga layo pa kayo siya sa pleroma, espirituhanon nga pagtubo. Tungod kay ang people testing manggod matagkaron og unya naagid siya. Nara sa atong palibot, nara sa atong mga kasilinganan, nara sa ato ang mga atong kasyudad, no? Ubo sa people testing pa lang dapat makakato na ta kung saan na to nga magmadaugon kita niini. Unya sa people testing baya kay katindaghan involved ni ana. Pwede nga hilabtan ka. So kung hindi ka mo react ka negatively, kildi ka. O pwede nga dunay mga tao nga nagkinahanglan og panabang. Nya nakaikatabang niya, di ka mo tabang. People testing ya po na siya sa imuha og makabalo ba jud ka mo apply sa pulong sa Dios. O kung aduna may mga tao nga nag-improve ang ilang kinabuhi, nag-uswag, no? Kanya masina ka, nahimong gyapon lang people testing sa imuha. O kinahanglan dapat magakalipay ka sa mga tao nga naga-uswag pod. So daghang mga area nga ang tao mahimong people testing sa imuha. Ug nga kinahanglan imong i-apply ang pulong sa Dios. Labi na ang impersonal love for all mankind. Ug unsa man ang kahimtang sa usa ka tawo, dapat ang imong i-apply is walay condition gugma. Dili tong muhigugma ka tungod kay gwapo siya, gwapa siya, maayo siya, dato siya, butan siya. Dili kana siya nga klase nga gugma ang atong i-apply ngadto kanila, no? Kung dili ang gugma nga atong i-apply kanila mao ang impersonal love. Wala ta nagatan-aw sa iyahang pagkatao. Kundi resulta sa ato ang pagtubo na espirituhanon. So, ang paghigugma din nga to sa isig ka tao, resulta diya sa imong spiritual growth. Nga adunay tinuod nga pagtubo sa sulod sa imong kinabuhi. Busa makadawat ikaw sa usa ka tao, bisan man ang usa ka tao dili angayan nga paghigugmaon. So, mao kana siya unconditional kana siya. Mao kana nga gugma ang ginatudlo sa Dios sa tuwa. Pag yun nga maghinugugmay ka mo ang usa nga to sa usa. Wala siya naghisgot may tungod sa personal love. Kundi naghisgot siya may tungod sa impersonal love. Kaya kung personal love, dili jud ka mo higugma sa tao nga dili angayan higugmaon. Dili jud ka mo higugma sa usa ka tao nga naghilabot sa imuha, no? Apan ang pulong sa Dios, especially sa Matthew 5:44, gitudloan kita nga higugmaon nimo ang imong kaaway. So unsaon nimo paghigugma sa imong kaaway? Kung gamitan nimo personal love, dili magsilbi. Imo jung awayon siya. Pero kung impersonal love ang imong gamiton, unconditional love, mo nang muing ka nga bisag naghilabot siya sa kuha, okay lang.
Ang Diyos na'y bahala sa iya. Ano? O bisag nagmaritis siya sa kuha, okay lang. Ang Diyos na'y bahala sa iya. Makadawat ka sa iya. So, dili na ka manghilabot sa iya, di na ka mo react sa iya negatively, tungod kay miabot ka sa pleroma. O dili pug ka gawas nga dili ka manghilabot niya, di ka magmaritis pud sa iya, di na pug ka mahadlok sa pagkinsay magmaritis sa imo kay kung wala kay gibuhat nga dautan nganong mahadlok man ka magmaritis nga kanang maritis kuwan ra man na naara man na sa hangin. Ug matud pa nila bunga ra man na sa mga butbut sa mga tao, no? Sa mga kabuang sa mga tao, no? So dili na makatandog sa imuha, wala na sa imuha, no? So mo nang importante nga moabot gyud ta diri. Tungod kay kung moabot ta sa pleroma believer, dili na ta matandog sa mga reaksyon sa tao sa kalibutan. Dili na mausab ang atong gawi bisag unsa man ang gitawag nato nahitabo sa kalibutan. Wala na tay negative reaction, no? So mo kana, no? So mo lang importante nga moabot kita diri. Doktrina dapat sudlan gyud nato doktrina ang atong kalag. Ug sa dihang nay doktrina nasabtan nato ang the love of God. Sa dihang nasabtan nimo ang dili matugkad nga gugma sa Dios, nasabtan nimo siya og unsa siya ka mahigugmaon sa atong kinabuhi, ug tungod sa gugma nga imong nasabtan ngadto sa iya, ni reciprocate ka. So mo ning gitawag reciprocal love. Ang reciprocal love day is mo'y reciprocate nato ngadto sa gugma sa Dios nga atong nasabtan. Busa naga-reflect ang gugma sa Dios nga ni kanato, busa kita ang atong balos mo po ang gitawag nato reciprocal love. So pag maghisto tag reciprocal love, mo na nang the love for God. Ang atong gugma ngadto sa Dios. So lahi tong the love of God katong atong gitudlo sa milabay, unsa ganito? He agapito theos, no? He agapito theos can be translated as the love of God and also can be translated as the love for God. But adunay mga bersikulo nga nagatudlo sa the love of God, na mga bersikulo nga nagatudlo sa the love for God. So, the moment nga moabot kita din sa pleroma believers, hinumduman na to, no? Once nga moabot na kita sa pleroma believers, mao na nang unsay mitabo sa tuwa, nanay gitawag the magnetism of God's love. Well, actually na site na to ni sa Milabay atong natun-an sa gamay, pero we need to focus this, no? The magnetism of God's love. Now, nganong gitawag ni siya the magnetism of God's love? Sa Ephesians 3 verse 8 nagaingon, to me, the very least of all things, this grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. The unfathomable riches of Christ. So, ang mahitabo diay sa usa ka magtotoo nga mutubo ngadto sa pagkahamtong, mahimo siyang magnet, mahimo siyang influence ngadto sa mga tao palibot niya. Mahimo siyang influencer, mahimo siyang instrumento, especially sa kaluwasan ngadto sa mga tao nga wala pa maluwas. So, from the word magnet, no? Murag, nakahibalo ba mo sa magnet nga mo-attract siya, especially kung na metal. Kung ipaduol mo ang magnet, ang metal, yan suyupon. No? Yan suyupon. So, inguna na ang mahitabo sa usa ka magtotoo nga moabot na siya sa pleroma. Mahimo siyang magnet ngadto sa mga dili magtotoo nga moadto sila kang Kristo Jesus, moduol sila kang Kristo Jesus. Mahimo siyang mga magnet ngadto sa mga magtotoo nga di nagkinabuhi sa carnality.
nga diin mag-usab sa ilang kinabuhi, mag-change sa ilang kinabuhi into gitawag na to Christ-like character. So, mahimo siyang asin, mahimo siyang gitawag na to suga sa iyang mga palibot. Ug busa, kini siya gitawag siya og invisible heroes. Now, nganong gitawag sa invisible heroes? Siguro, ang uban kaninyo, nakadungog na niini, pero kung aduna may, karon pa nakadungog sa pulong invisible heroes, ang pulong invisible heroes, naghisgot may tungod sa imong kinabuhi nga nagatubo sa pagkahamtong. O sa mata sa Diyos, nakita ang imong pagkahero, pero sa mata sa tao, dili makita nga hero ka. So dinhi sa kalibutan, ang imong kinabuhi, walay mga tao nga magpamatuod nimo nga maayo ka, apan ang Diyos sa itaas, nahibalo siya, nga diin ikaw nagkinabuhi nga matarong. Busa, ang invisible hero, naghisgot kini siya may tungod sa imuhang pagpanagrelasyon ngadto sa Dios, nga diin ang imuhang kinabuhi sa kalibutan, hero gyud ka. O being invisible hero, makuha nimo ang imong screw blessings sa eternity. Ang imong pagka-hero, dili ni matugbangan karon, dili ni siya mabalusan karon. Ayaw pag-expect og kanang gitawag na to reward or award sa atong panahon karon, no? Dili pwede nga nag-expect ka og pagdaig sa tao. Wala ka nag-expect og pagdaig sa tao. Sa dihang niabot kita sa invisible hero, wala ta nag-expect sa inyong pagdaig. Unsa may atong gi-expect? Someday sa diyang maabot na niya kita dito sa Bema Seat Judgment, muatubang na ta ni Kristo Jesus, dito makita ang imong pagkahero nga diin, dinhi diay sa kalibutan, nagkinabuhi ka nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Nagkinabuhi ka nga matarong. Nagkinabuhi ka nga in fellowship with God. Kasi mo man ay pinakalisod sa Christian way of life. Unsa ang pagkinabuhi nga in fellowship with God? Unsa ang pagkinabuhi nga matarong? Ang uban ni ana, dili kahibalo sa hawto ni ana. Ug ngano nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. Ngano nga sa atong pagsimba dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios. Kaya kung dili kita limpyo, walay pulos ang atong pagsimba. Useless ang atong pagsimba. So the invisible heroes, the incalculable riches of God exert magnetism and attractive power. So muning mahitabo, kung ang usa ka magtutuo nagatubo, nahimo siyang invisible heroes, so ang nahitabo niya na ang gitawag incalculable, ang dili matupngan, dili masukat nga kadato sa gugma sa Dios, mag-exert o gitawag magnetism or attractive power. So sa ito pa na siya power. Na-attractive power ang imong kinabuhi ngadto sa imong mag-start siguro ngadto sa imong pamilya. Na-attractive power ngadto sa imong mga higala, sa imong mga friends, sa imong mga relatives. Now, kinahanglan masabtan nato ang atong sarili. Kinahanglan masabtan nimo imong kaugalingon. Nag-attract na ba ka? Nag-attract na ba ka? Na ba tayong magnetism? Nahimo na ba tayong attractive sa mga tao palibot nato? Kaya ang Diyos, sa dihang nagatanaw siya sa atong kinabuhi, mao ka na ang iyang gina-expect. Nga mahimo kitang asin ug suga sa mga katawhan palibot nato. Mao gina ang iyang kabubuton. So, the awesome depth of God's love is so compelling that the believer is powerfully pulled toward the riches of His glory. When we are drawn to God, we possess the greatest wealth God has ever given. And that these riches of God's grace include the portfolio of invisible assets. So, money, no?
Sa dihang ikaw magatubo ngadto sa pagkahantong, imuhang ma-experience ang imong kinabuhi, hero ka sa tubangan sa Dios, dili man ka hero sa mga tao sa kalibutan, wa man nimo gi-expect ng imong pagkabayani sa kalibutan, but in God you are a hero. And then someday, being a hero in God's sight, you will receive your reward sa Bema Seat Judgment. Tungod kay nahibalo siya sa imong kinabuhi. You are an invisible hero. Ug busa na kay mga assets, nahibalo ka sa mentorship of the Holy Spirit. Nahibalo ka sa the power of the Word of God. O ang two power option ginagamit nimo sa imong kinabuhi. Unsa kining two power option? The power of the Word of God and the power of the Holy Spirit. Walay kausaban ang usa ka tawo kung walay Word of God ang iyang kalag. Og dili makagamit ang balang espiritu sa usa ka magtotoo nga walay sulod ang iyang kalag sa pulong sa Dios. Mao kana nga importante gyud kini akong gi-drawing niya itong milabay, no? Dapat ang atong kalag puno sa mga Bible doctrine. Gamay lang ang bakante kung pwede. Di man gyud siguro nato mahurot og kat-on ang tanan, pero at least at tanan nga mga major doctrines nana sa atong kalag. Og mao kana ang paggagamiton sa balang espiritu sa pag-influence nato sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Munang makaingunay ikaw sa imong kaugalingon nga nanagyoy changes ba? Nanagyoy nahitabo sa imong kinabuhi. The real changes nga nagapanghitabo sa kinabuhi sa kamagtotoo resulta sa pulong sa Dios nga nagasulod diya sa imong kalag. Munang Bible doctrine, importante gina siya. Yes, the indwelling of the Holy Spirit, kanunay na siya, di na siya mawala. Galing kay atong nakita din ang ihang power pwede nga ma-cut off sa dihang makasalata. Pero na may 1 John 1:9. Balik din ta sa 1 John 1:9 parang mobalik ang feeling. Apan ang pinaka-importante din ang Word of God. Kaya kung walay Word of God, dili makatrabaho ang balang espiritu, no? Dili siya makalihok, dili siya maka-influensya. Ug busa importante sa usa ka magtotoo nga moabot gyud siya sa pleroma, ug moabot lang siya sa pleroma sa dihang daghan na siya og mga doktrina nga nakatunan. Loaded na siya sa mga doctrine. Siguro kanang 10 problem solving device, memorize na nimo na, no? Nanabay ka memorize dire sa 10 problem solving device? Murag wa may nagpataas, no? Oh. Maubaya na kuan na to, flat lines na to, front line of troops. Mo ginay nag-ali na to og unsaon nga sa dihang mudasmag ang mga pagsulay sa gawas, panagang gina nato siya ang problem solving devices. Nga dili makalusot sa atong kalag. Grace apparatus for perception, edification complex of the soul, 8 gates of the palace or divine sphere. Ito doon ni Pastor Brindo. And then power from the Word of God. Daghan kayo nga mga gitawag na to og pagtulunan, especially sa gitudlo ni Igsoong Glinda, no, sa Book of Proverbs. Actually, puros na siya puros na siya mga pagtulunan gyud sa Book of Proverbs. Tanan gyud mga gawi gisulat na ni Haring Solomon, tanan dina, no? Mga gawi nga maayo, pagkinabuhi nga maayo. So when the unfathomable riches of Christ reside in the believer's heart, we have divine viewpoint and reciprocal love. We in turn exert a magnetism to others that is a reflection of God's glory. So, iyon na ang magapaghitabo na to. Sa diyang masabtan na to ang pulong sa Diyos, when we understand the love of God, ang balos niya na is gitawag na to the love for God. The love of God
the result is the love for God. Nganong gihigog man nimo ang Dios? Tungod kay nasabtan nimo siya nga gugma siya. O sa dihang nasabtan nimo siya, mo nang murispan ikaw sa iyahang mga ginapabuhat nga ni kanato. Now just remember, ang kinabuhi sa mga magtotoo, we are operated by the justice of God. We are operated by the justice of God. Yes, we need to know the love of God and the love for God. But we must adjust to the justice of God. Hinumduman yun na to, nga sa tanan na itong mga desisyon sa itong kinabuhi, ang naglihok nini ang hustisya sa Diyos. Hustisya sa Diyos ang naglihok nini. Kung usa ka magtotoo, atong nakita, yes, atong nakita din ha, ang usa ka magtotoo, sa daning buhat sa desisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus ngayong Ginoong manluluwas. Naka-adjust siya sa justice of God. Og tungod niya na, ang sinhitabo sa iyang kinabuhi, nakakaplag siya sa kaluwasan. Tungod kay ang hustisya sa Dios nagaingon nga kung mutuo ka sa akong gipadala nga anak nga nas kalibutan, ang iyang kamatayon sa cross, ang iyang paglubong, ang iyang pagkabanhaw gituohan nimo, nan ikaw adunay kinabuhing walay katapusan. Busa ang hustisya sa Dios mingon, okay, tungod kay mi-adjust ka sa akong hustisya, this is my justice. Kung dili ka mutuo, ang akong hustisya nagaingon, impierno ka gyud. So, ang hustisya sa Dios nagalihok sa tanang tao sa kalibutan. Kung ang usa ka tawo mutuo kang Kristo Jesus, ang hustisya sa Dios mo execute nga siya luwas. Apan kung dili siya mutuo, ang hustisya sa Dios nagaingon condemn siya. And then kano sa mag-abot ang next nila nga justice? Kaya wa man si mutuo sa gipadala sa Dios. Dito na po sa Great White Throne Judgment. Pag-abot sa Great White Throne Judgment, dito magkita na po ang hustisya sa Dios. Kay wa man ka mutuo sa akong gipadala nga anak dito sa kalibutan. Busa ang akong hustisya nagaingon adto ikaw sa linaw ang kalayo. Now, para ka na sa mga gitawag natong dili magtotoo. Pero para kanimo nga magtotoo, ang hustisya sa Dios kanunay nga nagatanaw kanimo. Wala siya pabor-pabor. Kung ikaw nagasunod sa kabubuton sa Dios, ang hustisya sa Dios nagaingon, bliss. Kung ikaw wala magasunod sa kabubuton sa Dios, ang hustisya sa Dios nagaingon, discipline. Disiplina gyud. Curse. Hustisya na siya sa Dios. O kinahanglan ang matag tao, kinahanglan musunod yun sa gitawag na to protocol plan of God. Musabay, kinahanglan musunod sa kabubuton sa Dios. Or else ang hustisya sa Dios mo execute nga kanimo. What the righteousness of God demands, the justice executes. Ang righteousness of God nagademand siya righteousness. Ang righteousness of God nagademand siya sa imuha nga magkinabuhi ka nga matarong. Para nga iyang hustisya mo executes. And what the righteousness of God demands, the justice executes. Kung ang righteousness of God wala nimo gisunod, ang iyang hustisya, iyang i-executes. Unsay execution niya? Divine discipline. Magantos ka. Gihigugma ka sa Dios pero magantos ka. Kaya nga naman, wala ka mo sabay siyang hustisya. You know, you need to follow His will. You need to follow His justice. Kaya ang hustisya sa Dios, iunaani mangguna. Ang hustisya sa Dios dili pareha sa hustisya sa tao. Ang hustisya sa Dios dili sama sa tao nga mapalit. Nagatumig Davao itong adlaw. Nakakita mig na yung mga posters dito, siguro nakita po na ninyo, no? Nga Davaoeños are not for sale. Kita mo na?
Dabawin niyo, wala pa ko nahibalo, unsay buot ipasabot niya na, siguro, mga away-away na sa mga politicians ba? So, Dabawinyos are not for sale. Siguro, na mga istorya na nga to sa labas. And then, yes, na mga tao nga dili mapalit. Wala po yung mga tao nga mapalit. So, ang kalibutan, ang atong hustisya, dili pareha sa hustisya sa Diyos. Ang hustisya sa Diyos, grabe gud kapatas. Mao ginay tinuod nga dili mapalit. Ug unsa ang imong gitanong, mao gyud na ang imong anihon. Kung nagtanong kag mangga, mangga gid ang ibunga ni ana. Kung nagtanong ka og mais, mais gyud ang imong pagharbison. Kung nagtanong ka og kayo, mamunga jud ka og panalangin. Pero kung nagtanong ka og dautan, mamunga jud ka og unsa man? Kadautan. Mamunga jud kag disiplina. Okay, malayan ta. Ang usa ka magtotoo nga abot diri sa gitawag natog pleroma will become the testimony to the world. When we use His doctrine and reciprocal love, we will reach to pleroma, and God's magnetism emanates through us, like a lighthouse that draws a lost ship out of the black night and into port. We draw unbelievers to light of the gospel and unbelievers to God's word by seeing the riches of God's glory through matured believers. So, kinigyan po ng basihanan. Ang usa ka magtotoo, mahimo gid siyang gitawag na tog magnetism, dili lang sa mga dili magtotoo, kundi bisan pa sa mga magtotoo. No? Mahimo siyang blessings, no? Now, hinumduman na to, unsa gining hustisya sa Dios? Fair. Patas gid ang hustisya sa Dios. Ayaw gyud og hagita ang Dios. Kay bisan gihigugma ka sa Dios, ang iyang hustisya mulihok gyud. Ang atoa mo lang gyud ang pag-adjust. We need to adjust to the justice of God. Pag unsa may yang kabubuton dias pulong sa Dios, mo lang gisunda. Ayaw lang yung supak-supak. Tingtuon sa pulong sa Dios, pagtuon sa pulong sa Dios, no? So, the riches of God's glory, gitawag na to magnetism, mahitabo lamang kini siya sa dihang usa ka magtotoo, muadto gyud siya sa pagkahamtong. The magnetism of God's love shines through the matured believers and gives testimony of His person. He become a visible witness that declares the riches of God's glory. So may mo siyang visible witness. Siguro nahimo ikaw nga witness ngadto sa imong igsoon, nahimo ikaw witness ngadto sa imong ginikanan, sa imong pamilya o sa bisan sa mga dapit. The magnetism of the winner believer becomes an impact in several categories. Now, actually, na-take up po nato kini siya gamay. Nahimo kita nga impact. Once nga maabot ikaw sa pleroma, mahimo ikaw nga personal impact. Personal impact is blessings by association with a mature believer to individuals and organizations in his periphery. So, morning personal impact. Personal impact, buti pasabot nga nahimo ikaw blessings. Nahimo ikaw blessings sa mga tao palibot nimo, no? Sama pananglitan sa life ni Job, no? Si Job atong nakita nahimo gid siyang blessings ngadto sa iyang entero nga pamilya o bisan man sa iyang entero nga mga higala. Ang hitabo kay Job, bisan tinuod aduna siya gitawag evidence testing,
apan sa katapusan sa iyang kinabuhi, first, second, ug third evidence testing, nagmadaogon gyud si Job ug busa atong nakita ang nibalik ngadto kaniya mas sobra pa sa iyang unang mga panalangin. So everyone in the invisible hero's life is blessed by the magnetism. Una, family, husband, wife, mother, father, children, relatives, o bisan man sa organizations, businesses, schools, corporations, military organizations, police departments, banks, law firms, engineering firms, medical clinics, o bisan man sa social life, sa imong mga friends, sa mga acquaintances, o bisan man sa imong church life. Sa church life, atong nakita kini, no? Obvious kaya ang nagapanghitabo sa tuwa din, no? Sa church life, sa imong mga co-members, no? Siguro, nakita na to, dili lang nga December, no? Nga, adunay sa ka, gitawag na to, pamilya diri. Nga din, nagapagamit din sa Ginoo. Mga blessings nila. Before, atong nakita sa register na padiri, tulok kini sila ang ginapagamit sa Diyos. Karon si register wala na, no? Kuha na sa Japan. But before, every Christmas, kuan yun. Kung sa may blessings nila, ginashare nila sa tuwang tanan. Wala man ta nag-exchange gift, no? And then, aside sa Pasko, nay usa ka pamilya din nga every month gina. Every month, naipipila ka mga pamilya nga iyang ginapanghatagan. Personal impact na siya. The result of God's blessings, no? The result of God's blessings sa iyang kinabuhi, iyang ginashare nga to sa uban. Wala ba ninyo nakita? That's personal impact. Kitawag na siya personal impact. So, mahimo di ay nga blessings ikaw, dili lang sa mga tao palibot nimo, o bisan sa iglesia, mahimo ka nga blessings. Pagagamiton ka. Co-members, co-workers, sa kung naman tayo eskwelahan, asad mga dagkong simbahan nga na eskwelahan, mission board, pwede nga magamit ikaw. Once nga moabot ka diri sa pleroma lagi. Kaya moabot ka diri sa pleroma, mawala magud nimo ang kadalo, mawala nimo ang pagka-selfish, mawala ang imong sa tawagan na pagka gitawag na to sa nang uban nila, no? Basta kay once nga moabot ka din daghang mawala sa imuha nga mga negative, no? Nya mopuli sa imuha ang mga positive. So Christian Service Organization, no? Sa neighborhood, sa city, sa state, sa nation. Na usa ka example niini nga nahimong personal impact mo si Joseph. Kung nahibaluan ninyo ang kinabuhi ni Joseph, unsa ang hitabo kay Joseph? Sa iyang entero nga pamilya, especially sa Genesis 45, 1-28. Kini si Joseph, gibaligya mong guni siya sa iyang mga igsoon. Pero, bisan pa nga gibaligya siya sa iyang mga igsoon, ang pagdawat ni Jose, grabe gyud. Wala niya gi-blame ang iyang mga igsoon nga gibaligya siya. Nasa iyang isip nga kabubuto ni sa Dios nga ibaligya ko ninyo kay giandam ako gadto sa Ehipto para pag-abot niya sa panahon nga tinghuwaw, wala mo yung mga pagkaon, kamo makakaon kay naa ako sa Ehipto. Ug ato nakita nga si Joseph niya na grabe gyud ang panalangin nga miabot sa iya. Kay gi-count niya tong mga butang as all things work together for good. Mingon siguro mo, Pastor, wala pa mang Romans 8:28 niya na. Yes, wala pang Romans 8:28.
Pero nana sa isip ni Joseph ang Romans 8:28. Wa pa masulat ni Apostol Pablo ang Romans 8:28, all things work together for good. But in the life of Joseph, nana sa iyang kinabuhi ang all things work together for good. Basahan na ninyong Genesis 45. Gikan sa 1 ngadto sa 28. Makita nimo din wala gibasol ni Joseph ang iyang mga igsoon. Grabe ang kahimtang ni Joseph. Mo gina once nga moabot ka sa pleroma, sa spiritual maturity. The mature believer's impact extends to believers, winners, and losers, and even to unbelievers. So, mahimo jud kang impact sa dihang nagagrow ka. So, dili lang ngadto sa pipila ka mga tao, kundi sa tanang mga tao nga makakita sa imong kinabuhi. No? So, atong nakita, this New Year 2024, we are praying that we will become invisible hero, magnetism or personal impact to the people surround us for God's glory and honor. Dapat yun na ang ato ang pangandoy, no? Kining 2024, I do not know kumusta na inyong tuig 2024. We consume already how many days? Pila na kadlaw na consume na to? 14 days. Kumusta na ang 14 days? Are we productive? No? Kumusta yung mong spiritual life? Okay ba? Kumusta ang imong pagtuon sa pulong sa Diyos? Okay ba? So, did you maintain ang imong pagkaon sa pulong sa Diyos? Basig wala, ha? Furot na nga itong 14 kaadlaw sa permirong bulan. Basig nagbalintong-balintong na ta sa 14 pa lang kaadlaw. Unsa pa sa katuig pa nga itong journey. Layo-layo pa itong journey. So, dapat redeeming the time ta. Mulabay lang ang tuig nga unproductive ta pagkalisod sa atong kinabuhi. We must be productive as a real Christian. Dapat productive kita. Ani kita sa historical impact. Historical impact is blessing to a client nation received through the magnetism of the invisible hero. Historical impact ang iyang diskutan din. The number of invisible heroes who reached Roma determines the history and destiny of a client nation. Kini, no? Kini ang ginatanaw mong sa Diyos. Pila ka buok ang nagatubo nga magtotoo nga tos pagkahamtong niya ng syudara, niya ng nasura. Kay paminawan ni siya. Grabe ang concern sa Diyos sa usa ka nasod nga nay usa ka hamtong nga magtotoo. Ambot, grabe gyud ang concern sa Diyos. Once nga nay magtotoo. Labi na kung hamtong nga magtotoo. Tanawa tong sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Lot, sa panahon ni Noah. Nakita ninyo itong mga kahimtang nila. Before ang Diyos mo kastigo sa usa ka dapit, iya sang ihiklin ang mga magtotoo. Karon nakaanak ko ba ko, wow, kakuyaw sa nahitabo sa Pilipinas, no? Wala ba niyo nabantay ang Pilipinas karon o kung sa nahitabo? Nga sa una perting lisura na to nga mukuha og mga armas, especially gikan sa Amerika. Di ta kapalit. Di kita basta-basta makapalit niya ng mga armasa. Daghang kay balaod nga gikinahanglan imong i-comply. Basi gamito ni muna dito sa terrorism. Di man sila, dili man kwarta ang ilang panglantaw. Ang ilang tanaw nga magamit nimo ang insaktong armas. Pero karon tanaw kung sa inhitabo sa atong nasod karon. Armas sa Amerika, tagpila na F-15 nga mga bot dire, donation pa gyud.
armas sa Sweden, armas sa UK, armas sa Germany na pud karon, armas sa Japan. Tagpilay ginapadala nila, tag 12 ka fighter jet, napay mga amphibious nila. Emil Ares, nakaangkon mo gutag Emil Ares sa una? Wala gyud. Pero unsay nahitabo karon sa atong nasod? Nangabot sa atong nasod na. Nakita ninyo kung unsay purpose sa Dios niya na? Protection. Ang purpose niya na is protection. Kung adunay mga magtotoo nga nagatubo sa pagkahamtong, nanay protection da. Anak ko God, I do not know, o unsa ka ang ipahiwati gud nini nga nganong nangabot man ni mga donation, mga dagkong barko sa South Korea, barko sa Japan, barko sa Israel, mga armas sa Israel nasa tuwa. Mura na ko, aksyon na tag kumpleto ka armas ron. Ang wala na to, nuclear weapons play, wala na to. Ginatuluan man sa tanan. Mabito nang naiid ka. Naiid ka kay sundalo na to, maguban-uban sila, yung nani pag-operate, yung nani, ana-ana. So, ginatuluan. So, daghang nagaingon bisan tong missionary diri mingon siya nga katong nagatudlo diri nga usa ka Amerikano ni siya nga some believe that Philippines are now becoming a client nation. Ana siya ba? I do not know kumusta na gid ang Pilipinas, nagatubo gid ang mga magtotoo. Yes. Sa dihang kita magatubo ngadto sa pagkahamtong, we are well protected by our powerful God. Ang atong gamahanan nga Dios na ang protection. Munang dili kita dapat magakadlok kay ang gahom sa Dios nasa mga tao nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. When you grow to spiritual maturity, wagi mo kapanghilabot nimo. Bisan pa lang imong kaaway, ayaw kahadlokin na siya. They cannot touch you. They cannot do harm against you. Wala sila mahimo sa imuha kay ang Diyos dapig man nimo. Munang Romans 8:31-32, no? So this is the principle of the pivot. Pivot gani PIVOT nagpasabot hamtong nga mga magtotoo. Sa dihang adunay hamtong nga mga magtotoo nga moabot kini pleroma na mga pleroma believers, ang protection sa Dios na niya nga dapit. So this is the principle of the pivot, an accumulation of matured believers living within a national entity whose spiritual advance sustains the nation. Manang isgutan sa Roma 11:2 kanto sa 5, bisan man sa 1 King 19 verse 8. The vigor, prosperity, stability, and preservation of the client nation is sustained by a sufficient pivot. Pivot means matured believers. So these unsung invisible heroes are the spiritual solution to the national degeneracy and are the only hope of the nation. When the pivot declines, the nation declines. Now, namang gimhitabo no nga halimbawa wala na mutubo sa pagkahamtong karon. Nya ang tanang mga hamtong nga mga magtotoo na nga matay na. So, buti pasabot nga degeneracy. So, ang Dios, ang iyang protection, muhinahinay pong kahilis, muhinahinay kawala. Kaya ang iha yung tanaw na agyod sa mga hamtong nga mga magtotoo. So, as goes the pivot believers, so goes the client nation. So, kung magkawala gani ang mga pivot believers, ang pagka-client nation, muhinahinay pong kawala. Sama sa panghitabo sa Roma sa unang panahon, sa atong panahon karon ang Amerika. Pero atong nakita, ang Amerika, gigamit paghihapon, no? Pero, murag naghinahinay o kahilis, no? Tungod sa ilang mga magbubuhat og balaod. Grabe na ang ilang mga magbubuhat og balaod.
ultimo lalaki ug lalaki, pwede na nilang paminyoon. So blessings to the nation is an scroll blessings our Lord distributes to the mature believer. In this way, Jesus Christ receives all the glory. Every mature believer is a witness for Christ to unbelievers and the nation, both by word of mouth and from the magnetism of his spiritual life. The invisible hero contributes to the stability and prosperity of his nation. So, ang pagbarog sa kanasod nagadepende sa unsa kadaghan ang mga nagatubo ngadto sa pagkahamtong nga magtotoo. Mabot diri. Wala na kay negative reaction usa nakakahamtong. Kung hilabtan ka, di na kamo balos. Kung imaritis ka, di na kamo balos. Ayaw po, inano nga, mo na po sa mura naman na sila mini. Asa kung nakadungog ato nga, mura naman na sila ganang kuwan nga, di naman mo react. As in, itong kasulti day ganina, no? Basig ingno na puta nga, mura mo mini, kaya di na lang mo mubalos, no? So, blessings to the nation is an scroll blessings our Lord distributes to the mature believer, no? So, ang mahitabo, ang atong kinabuhi mo'y naghatag og dagan sa atong nasod. I-analyze daw ninyo ang atong nasod karon. Ug ngano nga economic killing ani moabot og 6 point something atong GDP. Ang atong gross domestic product. Ngano ka? Samtang ubang mga nasod collapse. Nya sa una pertira man natong layuwa sa ilaha. And nagani prediction nga by the year 2033, moabot na ang atong income og 55 trillion. Imagine that. Di ka makatuon niya na, maabot ng 55 trillion, karon na pa sa 5 to 6 trillion. Abot pa ka na Sister Bit, ha? Adi na ka masugot? $2033. Pila lang katuig ikan karon na dong? So, 2024 man ta. 7 years lang. 7 years from now. 9 ba? 2024 man ta. 24 to 30 is 6 years. Plus 3. 9, no? Tama. 9 years. So, just 9 years lang, buti pa sabot. Siguro ang atong economy mag-double, mag-times 2 siguro, magana. Unsa ba kakusog sa atong ekonomiya? Siguro ang ilang prediction, tungod kay ilahan ang nakita ang mga oil deposit na to. Siguro, posible mo lang ang ilahang prediction. Tungod kay nakita na ang mga oil deposit sa Pilipinas karon. Once nga mag-operate ng mga oil deposit sa Pilipinas karon, sa yun ka na, sa Cebu, gisugda na, Maguindanao, plus ka na pang sa West Philippines nga, nag-ilog ta sa China. So, kini ba yung economist, kuan ba yan ni sila? Grabe kay sila forecasting ba? No? Makita nila ang, bisan sa layo pa, makita nila ang dagan sa ekonomiya, no? So, kana ko siguro na ginagatubo nga hamtong sa Pilipinas. Nagkinabuhi na gyud ka nga sama kay Job. Nagkinabuhi ka na gyud nga sama kay Joseph nga way negative reaction. Kita ni Joseph. All things work together for good na siya. Wa pa nasulat ni Paul ang Romans 8:28. Kinabuhi ka sama ni Abraham. Bisa kung sa'y pangayoon sa Diyos, bisa niyang anak, ihatag ni Abraham. Mga matured believers, Moses.
ang Diyos magaproteksyon yun na to. International impact, mo na ning gitawag na to mga missionaries na to. International impact originates from the magnetism of spiritual mature missionaries who are sent from the client nation to non-client nations. Halimbawa, karon, padalatag missionary sa Japan, Taiwan, Thailand, mga China ba, no? So, I do not know kung saan hitabo sa Pilipinas karon, no? Are we sending missionaries? Siguro some churches we're sending missionaries already sa ubang mga nasod. No? So, who are sent from the client nation to non-client nation. Missionaries travel all over the globe to carry the gospel to those who are in positive volition. Mamuning kinabuhi sa mga missionaries, wadto sa laing mga nasod, no? Just to present the gospel. Then establish a local church, train pastors, train mga leaders, and then sadyang nakita nila nga nakatrain na sila, balhin na po sila laing mga nasod, no? Balhin na po sila laing mga dapit, no? And then preach the gospel, and then sadyang masangyawan nila sa mayong balita, ilan na pong i-train, and then train sila mga leaders until such time ang leaders capable na, ibili nila ang leaders, balhin na po sila sa laing dapit. Muna mga missionaries, no? Huwag mo nang hitabo na to. Kung wala mga missionaries meni sa to karon, mga luog yun ta karon ba? Magpabiling gihapon ta karon nga mga luog. Mga tao nga walay kabangkaagan sa pulong sa Diyos. So, they present the true gospel of Christ, death, burial, and resurrection, na makita sa 1 Corinthians 15:1-4, and that faith alone in Christ alone can give them salvation. Teach Bible doctrine to the new believers, then establish local churches, and provide training for their spiritual growth, and then to discover their spiritual gifts, especially those who have the gift of pastor-teacher. And then the missionaries' magnetism is a source of blessings to two nations. Now, hinumdumi, kining missionaries, mahimo ni siyang source of blessings sa duha ka mga nasod. So, sa nga nasod? Sa nasod nga nagpadala, o sa nasod nga din iyang gimisyonan. Mahimo siyang international impact dito. Sa nasod nga din tuwa siya nagadala sa pulong sa Dios. And of course, because ang nasod nga nagpadala sa iyaha, sigurado kita nga ang Dios magapanalangin pud ngadto kaniya. Mao bitaw nang gitawag siya client nation, mahimo siyang client nation tungod kay kanang nasura nagpadala og mga missionaries ngadto sa uban. Mo nang dili ta dapat magkahadlok magpadala og mga missionaries sa ubang dapit. Dili lang sa laing nasod, no? Sa tuwa dire, no? Sa mga cities. Napay daghang mga cities sa Mindanao. Nga din kana sila under paghapon siya sa gitawag na to plano sa Dios sa atong makinabuhi. Well, ang atong time insakto na gyud busa next Sunday atong tun-an kining angelic impact. Nindot ning angelic impact. Wala siguro mo nahibalo no nga sa inyong pagkinabuhi karon, sa atong pagkinabuhi karon, ang mga anghel sa kalangitan nagsigig obserbar sa matag magtotoo. And he observed how you execute as a true Christian. Sa dihang gina-apply nimo ang pulong sa Dios sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Both the fallen angels and the elect angels, they are observing. Imagine that may competition sa duha, no? Nagatanaw ang katong mga fallen angels sa imuha, nagatanaw po ang mga elect angels. But the elect angels, it seems that they have a matuta sa pag-ampo. Ako ngayon ang tanan sa pagtindog. Mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, salamat Gid sa panahon nga imong gihatag nga hikanamo. Salamat sa grasya, sa pagtuon sa imong pulong. Father God,
how we really need to adjust to your justice. Nga din magkinabuhi kami nga uyon diya sa imong kabubuton. Kay diha sa imong hostisya, Father God, anaagi din ha ang mga espirituhanong panalangin, mabisan man ang mga material nga panalangin. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.